Jordan, naalimpungatan ako sa mahinang mga pagsinghot at paghikbi. Nang magmulat ako ng mga mata, ay sumalubong sa akin ang kulay puting kisame ng kinaroroonan kong kwarto. Nang gumalaw ako, ay bahagyang nahigit ang dextrose na nakasaksak sa aking kamay. I turned my head to the left and there I saw my husband, Jordan. He was carrying a newborn baby boy, our baby. Nakabalot ng blue swaddle ang sanggol na karga-karga niya. Nang umangat ang kanyang mukha sa akin, ay napatanga ako. Nangingilid ang mga luha sa kanyang kulay tansong mga mata. Ang dulo ng matangos niyang ilong ay namumula at ang mapula niyang mga labi ay nangangatal sa paghikbi. Seriously? Napabangon ako kahit masakit pa ang aking balakang. Why are you crying again? Imbis na sumagot ay tumulo lang ang luha niya. Inihihilin niya ang kargang sanggol habang patuloy siya sa pagsinghot. Natapik ko ang aking noo. Kaninang madaling araw ako nanganak. Mula sa biyahe nang ipinagdadrive niya ako hanggang sa pagli-labor ko at panganganak ay umiiyak na siya. Maging nang dalhin ako rito sa kwarto at ihatid ang baby namin kaninang 8 AM dito ay umiiyak pa rin siya. 2:00 na ng hapon ngayon, umiiyak pa rin siya. Sa kakaiyak niya ay hindi na siya nakausap ng maayos ng doktor at mga nurses. Kahit ang parents niya at kapatid ay sinukuan na siya dahil mula pa kanina siyang ganyan. Wala siyang masabi maliban sa paghikbi. Nagring ang phone ko na nasa bedside table. Inabot ko at tiningnan. Nakalagay sa screen ang tunay na gwapo ng PK2. Ang haba nga, kaasar. Sinagot ko. Problema mo? Ninang, si Kulitis nga pala ito. Si Vien na anak ni Isaiah. 12 years old na. Binatilyo na at ang tangkad. Matagal nang hindi bungi pero may sungki. Palagi nang nakangiti. Charming, palagi raw escort sa school. Matalino rin kaya proud ang parents. Ayaw na pala nitong magpatawag na Kulitis dahil nagpatuli na raw last summer. Ninang, congrats, nanganak ka na raw. Pati boses ay hindi na pang tiyanak, pang macho na nga raw sabi ni Isaiah. Thanks, nandito ninong mo. Umiiyak na naman. Natawa si Vien. Iniloudspeak ko ang phone. Ninong Jordan, okay lang yan. Mabuti nga ikaw umiyak lang. Si daddy raw hinimatay pa. Napahagikhik ako. Nakwento ni Mama Anya na noong ipinanganak si Vien ay nauna pa raw na nawala ng malay si Isaiah kaysa kay Vivi. Lumabas na si Vien at pinapadede na ni Vivi. Pero si Isaiah ay nasa dreamland pa. Nagpaalam na si Vien. Nasa amin pala siya sa Navarro. Maglalaro daw sila ng PS6 ni Levi. May PS6 na syempre. Advance itong special chapter eh. Pagkatapos ng tawag ay pinalapit ko si Jordan. Tulog na ang karga-karga niyang sanggol. Pinapababa ko pero ayaw niya. Kargahin daw niya muna. Pinunasan ko ng panyo ang luhaan niyang mga mata. Tahan na, darating na sina mami. Kakahiya ka, tanga. Hinalikan niya ako ng mabilis sa labi. Thank you. Oo na, welcome na. I love you. Ayusin mo na sarili mo. Humalik ulit siya. Humalik din ako. Namiss ko rin kasi siya kanina habang nagle-labor ako eh. Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang sabunutan kasi ang sakit-sakit. Pabalibag na bumukas ang pinto ng hospital room kung saan kami naroroon. Mami! Isang batang babae na namumula ang magkabilang pisngi
ang pumasok. Isang jumpsuit na kulay pink ang suot at nakapuyod ng patagilid ang matingkad na itim nitong buhok. Namimilog ang kulay tansong mga mata. Para itong manika sa kinis ng kutis. Pula ng mga labi at hulma ng mukha. Maglilimang taon na ito. Biba at maliksi. Ang panganay namin ni Jordan, si Mara Castil Tamayo Herrera. Mara, be careful. Napasigaw si Jordan nang biglang nilundag ng batang babae ang kinauupuan kong hospital bed. Hindi naman siya pinansin ng anak niyang sa crossbred ng tipaklong at kitikiti ko yata na ipaglihi. Is it really a boy? Ang lakas ng matinis nitong boses. Tumango ako. Yes, sweetheart. He's your baby brother, Cassius Jose Herrera. We will call him Baby CJ. Sumimangot naman ang cute at malamanika nitong mukha. Oh, but I want a baby sister. Can you try again? Yes. No. Halos sabay kami ni Jordan na sumagot. He was the one who answered yes, na akala mo naman ay ang daling magbuntis at manganak. Heto nga at pakiramdam ko'y hindi pa agad ako makakauwi. 7 pounds ang anak namin. Nasa swerte ay nagawa kong normal na iiri. Iyon nga lang ay ang laki ng hiwa ko at tahi. Matalim na binalingan ko siya ng tingin. Magtigil ka, ipapakapon na kita. Kasunod ni Mara na pumasok sa pinto si Mami. Sorry na late kami sa pagdating. Traffic sa biyahe. Ang gulo-gulo sa bahay pag alis namin. Inihatid sa atin ang anak ng kaibigan mo dahil tumawag daw si Levi. Bumungis-ngis ang batang babae na ngayon ay nakatabi at nakayakap na sa akin. Vien came today. Napataas ang isang kilay ko. Kasabay ng mahinang pagkutos ko sa noo ni Mara. Kuya, mas matanda iyon sa'yo, di ba? Lumabi lang ang batang babae. Sabay pasimpleng himas sa kinutosan kong noo nito. Nasa bahay si Nanette. Nagpaiwan si Levi kasi magko-computer daw sila ni Vien. Si Kali naman ay kasama ng ninong mo. Namimili sila ng regalo kay Baby CJ. Hiniram ni Mami si Baby CJ kay Jordan. Parang ayaw pang ipahiram ng lalaki kung hindi ko lang siya pasimpleng inabot ng kurot sa tagiliran. Karga-karga ni Mami ang sanggol habang ipinapakita kay Mara. Si Jordan naman ay nasa tabi ko at nakakuyom ang mga kamao. Niyakap ko siya sa bewang. Tiningala ko siya. Chill, daddy. Tumungo siya sa akin. But that's my baby. Nakalabing sabi niya. Napahagik-hik ako at binulungan siya. Mamaya palalayasin ko na sina Mami. Sandali lang din sina Mami dahil tumawag si Nanette. Nagkabukol daw si Levi dahil nauntog sa center table ng sala matapos makipag-wrestling kay Kulitis. Ay Vien na pala. Ang lalaki na, mga binatilyo na pero ang haharot pa rin. Nang maiwan ulit kami ni Jordan sa hospital room, ay nakatulog na si Baby CJ. Ibinalik niya ito sa hospital crib. Come here. Hinila ko siya sa kamay. He's sleeping and I miss him already. Ako, hindi mo ba na-miss? Ngumiwi ang mapula niyang mga labi. Stop teasing me. Sige, saka na lang pag magaling na ako. Napangiti na si Jordan. That's a good idea. Tumabi siya sa akin sa hospital bed. Inalalayan niya akong mapalapit sa kanya at saka ako maingat na niyakap. Masuyo niya akong hinalikan sa ulo. Thank you. Nang tingalain ko siya ay nakita ang muling pagsungaw ng mga luha sa kanyang magandang uri ng mga mata.
Carlin, thank you. Nakangiti ako na pumikit para magpahinga. Sa magdamag ay hindi ako napuyat kahit umiiyak ang anak namin ni Jordan. Ginigising niya lang ako kapag kailangang i-breastfeed si baby. Pero pinapatulog niya rin agad ako. Siya ang umaalalay sa sanggol hanggang sa mabusog ito. Wala akong ginawa kung hindi ang mahiga lang. Sa tuwing naaalimpungatan ako, ay nakikita ko siya na karga-karga ang anak namin. Matyaga niyang ihinihili kahit halos pikit na sa antok ang mga mata niya sa pagod at antok. Siya ang nag-asikaso sa sanggol hanggang sa mag-umaga. Ganito rin si Jordan noon kay Mara. Mula sa pagbubuntis ko rito, panganganak, hanggang sa pag-aalaga sa bata ay nakaalalay siya. Kahit pagod sa trabaho at sa pagdadrive pa uwi, nakukuha niya pa ring mag-alaga at magpuyat sa gabi. Nang ibaba niya na sa hospital crib ang bunso namin, ay lumapit naman siya sa akin para ayusin ang aking kumot. Sa namimigat kong mga mata ay pinakatitigan ko siya. Bago tuluyang kainin ng antok ay nakuha pa siyang ngitian. Inabot ko ang kanyang kamay. Oh, my first precious baby. I really, really love you. Home sweet home. Finally, naikabit na ang chandelier na padala pa ni Ate Jade galing Portugal. Nagbakasyon kasi siya roon kasama ang asawa niyang businessman. Naglambing ako ng chandelier na nakita ko sa online. Hayon at ipinadala niya sa akin agad last week. Kaninang umaga lang naman na ipakabit. Unti-unti ay nagmumukha ng perya. I mean, palasyo ang 150 square meter na bahay namin ni Jordan dahil sa mga anik-anik na pinagbibili ko. Noon ay wala naman akong pakialam sa mga gamit. Pero ngayon ay feel ko ang pag-aayos sa bahay. I suddenly fell in love with collecting antique figurines, big vases, opulent florals, golden floor grazing curtains, and colorful carpets. I was an unabashed maximalist. Hindi ko akalain na magiging ganitong klase ako ng housewife. Maligalig, hindi ako mapakali at palaging may naiisip na gimmick. Linggo-linggo ko ring pinagpapalit-palit ang posisyon ng mga furniture. Nahihilo na nga si Jordan at minsan ay akala pa niya na mali siya ng bahay na pinasukan dahil sa paiba-iba ang itsura ng kapaligiran. Nagliligpit ako ng mga kahon sa stock room nang mapansin ang isang letter envelope. Dinampot ko iyon at tiningnan. May mainit na kung anong humaplos sa puso ko. Natanggap ako ang sulat na ito ng mismong araw ng kasal ko. Ibinigay ni Charlotte. Pumunta siya talaga kahit hindi siya imbitado. Hindi ko siya ini-invite. Akala ko lang kasi wala siyang balak pumunta. The letter was from her older brother, Charles. Ang sabi sa sulat, dapat mabasa ko sa kasal namin ni Jordan. Gusto talaga akong paiyakin. Pero okay lang. Feeling ko kasi ay umattend sa kasal ko si Charles. Di naman masakit. Parang kagat lang ni Godzilla with love. Nabasa ko na ito pero binuksan ko ulit. Siguro sa tuwing makikita ko ito ay babasahin ko talaga ulit ng paulit-ulit. Dear Carlin, first, I would like to say that I am sorry. Sorry kasi alam ko na galit ka dahil naiisip mo na ang duwag ko. You're not wrong. I am really a coward. I'm sorry I disappointed you. I had no excuses, so feel free to be mad at me. Pangalawa, Carlin, I would like to thank you for being a great and awesome friend. I am very glad that we met and that you let me become your friend.
I couldn't be happier. Thank you for the wonderful memories I had with you. I will treasure them forever. Kylin, please don't worry about me because I had no regrets in life. Nagkataon lang na alam ko na hanggang doon na lang. Walang may kasalanan. Ako lang talaga kasi sinuko ko na. Tinigil ko na. I know people will move on. They will soon forget about me. Pero pwede bang wag kang sumali? This may sound foolish and selfish of me. Pero baka naman pwede kahit once a year lang ay maalala mo ako. Kahit 3 seconds lang per year. O kahit 2 seconds na lang. O sige, 1 second. Huling tawad. Pero kung hindi talaga kaya, okay lang. Maiintindihan ko. Nagbakasakali lang naman. By the way, I talked with Jordan Moises Herrera. Pumunta ako sa inyo noon pero wala ka. I told him that if you'll choose me, I will not back down. I waited for him to tell me the iconic line, "May the best man win." But he didn't say anything like that. Do you know what he said instead? He humbly begged me to give you up. I didn't expect it and I was really surprised. Lalo nang makita ko na namasa ang mga mata niya at gumaralgal ang boses niya. Kasi bakit? Why would he do that? Alam ko naman na kung merong may pag-asa sa'yo sa aming dalawa ay siya iyon. Pero nakiusap pa rin siya sa akin na ibigay na lang kita sa kanya. Nangako rin siya sa akin na iingatan, mamahalin at hindi siya susuko sa'yo. Doon din naramdaman ko na wala akong laban sa kanya. His love for you is so great and pure. Ang sakit pero at the same time masaya kasi alam ko na may ganoong tao sa buhay mo. You are a great and lovely person that deserve nothing but the best. Someone like Jordan Moises Herrera. Right there and then, I gave up my dream of being with you. Goodbye, Kylin. Even though I gave up, it doesn't mean that my feelings had changed. It remained the same. It will always be the same. You are my first love, puppy love, and one true love. I hope you will not hate me for saying this. Ibalato mo na sana sa akin. Hindi naman na kita kukulitin. I just wanna let you know, though I think you already knew. Still, I wanna say it. Kylin Marie Tamayo, I love you. Your friend, Charles Felix C. P.S. You deserve to live a happy life. Wherever I go, I will always be rooting for you. Isinara ko na ulit ang sulat bago pa iyon mapuno ng luha. Sabi ko nga, hindi talaga masakit. Itinago ko na ang sulat. Pag nakita ko ulit, babasahin ko ulit. Saka si Charles, asa naman siyang makalimutan ko siya. Nandito na siya sa puso ko habang buhay. Binalikan ko ang sala at muling tiningnan ang mga bagong gamit, ang bagong bahay at buhay. Nang magsawa na ang mga mata ko sa pagtitig sa paligid, ay sinilip ko muna sa kwarto nito ang panganay namin ni Jordan na si Mara. Nang matiyak na tulog na ang batang babae, ay bumalik na ako sa master's bedroom. We just moved into this house last year. Ilang taon din kami na nakitira muna sa bahay ng parents ni Jordan sa Tagaytay. Okay naman kami roon dahil malaki ang bahay. Wala na rin namang kasama roon sina Mami Ethel at Daddy Josh dahil umalis na sina Jillian at Hyde matapos kong makapanganak noon. Pero gusto talaga naming magkaroon kami ng sarili naming bahay. Masarap magkaroon ng sariling bahay dahil dito walang pakikisamahan. Saka ako ang reyna rito. Magagawa ko ang lahat sa pamamahay ko. Like gusto kong pagpalitin minsan ang living room sa dining room.
Wala ring papalag na kahit hindi Pasko. Pero sa bakuran ay may Christmas lights kami. Ang tagal din bago namin na-achieve ni Jordan ang dream house namin. Dito kami sa Batangas nakabili ng lupa through bank loan. Last year lang namin natapos hulugan at last year lang din nasimulang ipagawa nang makaipon na kami. Ilang beses nag-alok ng tulong si Ninong Luis at si Daddy Josh. Pero pareho namin ni Jordan na tinanggihan ang mga ito. We appreciated their will to help us, but we wanted to build our love nest on our own. Our marriage had really come a long way. We were still far from being a perfect couple. Some days, we still get on each other's nerves, and some days, we loved each other so much. We had been together for 6 years now. It was surprising that we still had things we didn't know about each other. Naakala ko ay mai-spoil niya ang anak namin dahil masyado siyang mapagmahal at Sophie na daddy. Pero hindi pala palaging ganoon. Marunong din pala siyang magdisiplina. Sa akin ay kulang na lang mapigtal ang litid ko sa leeg kakasaway sa anak namin. Pero si Jordan ay isang tingin lang, tiklop agad si Mara. I was still clumsy as a mother, but Jordan was always there, assuring me that I was perfect in his eyes and our children's. Mommy was there too, to remind me that I didn't have to worry because I was doing well. I came to realize that I really wanted to be a mother. Noon ay nagkikrench ako sa isiping magiging asawa at nanay ako. Samantala ngayon ay napakasaya ko. Ang pinaka-paborito kong parte ng araw ay kapag sabay na naglalambing sa akin ang mag-aama ko. Marami pang bagong discovery sa amin ni Jordan, and I think that even if we get older, we would still be discovering new things about each other. Hindi ko na mahintay ang mga bagong bagay na matutuklasan ko tungkol sa sarili at sa kanya. Alam ko na marami pa rin kaming magagawang kapalpakan, but what important was we acknowledge our mistakes and learned from them. We also made sure that we would not keep secrets from each other. We made it a ritual to always talk at night before we go to bed. We would talk openly about almost everything, even if it hurt. Jordan hugged me from behind. So, how's the day of my lovely wife? Nagsusuklay ako ng buhok sa tapat ng vanity mirror. Katatapos niya lang patulogin ang baby namin na ngayon ay 5 months old na. Nakalagay na ito sa crib na katabi ng aming kama. Lumingon ako sa kanya matapos ilapag sa mesa ang suklay. Nang umaga ay bumisita si Mami Ethel. Nag-bake kami ng cake. Ang kaso ay nakalimutan namin sa oven dahil naging busy kami sa ibang bagay. May ichinichismis kasi ako sa kanya. Chismis about? Ngumisi ako. Tungkol sa kaibigan kong si Nelly. Yumaman na ang bruha dahil ang galing niyang magbenta. Ang dami na naming reseller sa butik. Kumikita na siya ng bongga. Kaya naman hinahabol na siya ngayon ng una niyang asawa. Iyong tatay ni Seyalin na inaanak ko. Ang saya lang dahil noon ako ang ichinichismis ni Nelly. Pero ngayon ay siya na ang ichinichismis ko. Bilog talaga ang mundo. Isa pang nakakatuwa ay may itinatagong dugong chismosa rin pala ang biyanan ko. Noong una ay tahimik lang na nakikinig habang nanlalaki ang mga mata. Katagalan ay nagmumor na. Napailing si Jordan habang nangingiti. What else? Ano pa ba? Pagkaalis ni Mami Ethel bandang tanghali ay sumugod naman dito iyong ex-suitor ko noong high school.
iyong patay na patay sa akin. Lalong napailing si Jordan, si Hugo. Natawa ako dahil alam naman niyang joke lang na suitor ko ang itlog na iyon. Anyway, yes, sumugod nga siya rito. Pero tinutukan ko ng water hose. Kaya hayon, basang sisiw siyang lumayas pagkatapos. Tell me more. Ano pa ba? Paglayas ni Hugo ay isinama niya pala si Mara sa Tagaytay. Tango ni Jordan habang naghihintay pa ng mga sasabihin ko. Ayun, umalis muna ako. Isinama ko si Baby CJ at ang babysitter. Pumunta kami sa Tansa. Binisita ko ang cafe. Bumisita rin ako sa butik namin ni Nelly kasi mag-start na roon si Nanette ngayong week. Tapos bago umuwi ay dumaan ako sa sementeryo para magtirik ng kandila sa kaibigan ko. Dahil ngayong araw ang death anniversary ni Charles. Anong oras umuwi si Mara? Around 6 na. Bumungis-ngis ako. Pagkatapos kasi sa bahay niyo ay dumaan pa sila kina Sosie. Namiss ni Mara si Shasha kaya doon nagpa-diretso. Napailing siya. Mabuti hindi nagreklamo si Hugo. Natawa ako. Nagreklamo, syempre. Pero wala naman siyang magagawa. Yumoko si Jordan sa akin para halikan ako sa noo. It was a busy day for me. I'm sorry, hindi ako nakatawag maghapon. Hinintay ko naman na siya ang magkwento. Ito ang gabi-gabi namin. Recap sa maghapong nangyari. We had a meeting with our big client. Absent si Harry. Kaya kami lang ng tito ko ang nagsara ng deal. Ang dami pang papers na inaasikaso pagkatapos. Tumango-tango ako. Nagtry ako na umuwi ng maaga. Ang kaso na traffic ako dahil may rally na naman sa kalsada. I looked at the calendar on the wall of our room. Today was the end of the month, which meant one thing, our relationship monthly evaluation. Kung may gabi-gabi kaming pag-uusap tungkol sa nangyari sa buong araw namin, meron din kaming pangmalakasang evaluation tuwing kada katapusan ng buwan. Dito sasabihin namin ang mga nagustuhan at hindi namin nagustuhan sa isa't isa. Yumakap ako sa leeg niya. What I didn't like about you this month? Ngumisi ako. Nothing much. Nainis lang ako noong last week. Nakalimutan mong mag-goodbye kiss. I'm sorry about that. Sobrang nagmamadali talaga. Bumawi naman ako pag uwi, di ba? Tumango ako. Okay, may isa pa pala akong hindi nagustuhan. Hindi mo inubos iyong niluto ko last time. Hindi mo ako tinapat na maalat. Nagdahilan ka pa na busog ka na kahit hindi naman pala. Di ba may usapan na kahit gaano kasakit ang totoo ay dapat sabihin kaysa magsinungaling? I'm sorry. Mali ko talaga iyon. Nakita ko lang kasi na masaya ka na nagawa mo iyong recipe na nakita mo sa internet. Ayaw ko lang masira iyong araw mo. Pero believe me, masarap naman talaga. Maalat lang. Inirapan ko siya. Okay, your turn. What I didn't like about you this month? Napaisip siya. Napapadalas ang pagtulog mo ng una kaysa sa akin. Minsan tatabi pa lang ako sa'yo. Naghihilik ka na. Napahagik-hik ako. Sorry, napagod lang sa maghapon. I understand that. Pero kagigil ka pa rin. I'm sorry. I'll make it up to you. Hinigpitan ko ang yakap ko sa kanya. What else did I do this month that you didn't like? Napaisip siya ulit at pagkatapos ay namumulang nagsalita. You put a passcode on your phone. Napayuko siya. It's not that
I don't trust you. Nagulat lang ako nang makitang may passcode. Pinisil ko ang matangos niyang ilong. Silly. The passcode is our wedding anniversary. Nilagyan ko lang ng passcode kasi nga dinadala ko sa labas. Just in case lang na maiwala ko. Saka pinakikialaman kasi ng anak mo. Alright, sorry. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa akin. Hindi ko pa rin maalis sa akin ang pagiging maramdamin. I'm sorry, but believe me, I am trying. So, ano naman ang mga nagustuhan mo ngayong buwan? Doon na siya ngumiti. Your patience, habang tumatagal, mas nagiging mapagpasensya ka na. Sa lahat ng bagay, higit lalo sa amin ni Mara. Hindi ka na mabilis mainis. Pumungay ang mga mata ko habang nakatitig sa kanya. What else? Itinitext mo ako para tanungin kung kumain na ba ako sa trabaho. I really appreciate that. What else? Humakbang ako habang nakayakap pa rin sa kanya. Dahilan para mapaatras naman siya. Napakurap si Jordan na kahit wala ka sa mood, basta gusto ko. Hindi mo ako hinihindian. Tumingala ako para abutin siya. Ngayon ba gusto mo? Muli akong humakbang hanggang sa pag-atras niya ay kama na ang kanyang naatrasan. Umalon ang lalamunan niya at ang paningin niya ay bumaba sa mga labi ko. I also like it when you're like this. Ngumuso ako at nanunokso ang mga mata na sinalubong ang mga titig niya. Like what? Like you want me to kiss you until you drop. Oh, that sounds exciting. Namungay ang mga mata ni Jordan. You think so? Hindi ko na siya nasagot pa. He already claimed my lips. He kissed me full in the mouth and I felt his hand on my breast. In an instant, my body became one live electric current. Humakbang ako ulit at sa pagkakataong ito ay hinatak niya na ako sa bewang para sabay kaming mapaatras patungo sa kama. Muntik pa kaming mapatid na dalawa. A sexy laugh slipped out from Jordan's sensual lips. That was so hot of him, so I could no longer hold back. I grabbed his collar to pull him, and I crushed my lips against his. We shared a passionate kiss while his hands moved possessively over my body. When I opened my eyes, I saw him kissing me with his eyes open, staring into my eyes. He slid his end hat across my lips, him inside my mouth when I started on his tongue. Tinarga niya na ako at dinala sa kama. Hindi ako bumitiw sa mga labi niya. I helped him when he started taking off his clothes. When he was already naked, I pulled him closer and ran my hands from his shoulder blades down to his butt. Alam niya na ni Jordan ang ibig sabihin yon. He removed my robe, the only thing I was wearing on my naked body. Then, he pulled away to position himself over me. Slowly, I felt him pressing deeply inside me. I arched my back and his name, Jordan. My hips tightened around his strong hips and he groaned. He groaned like he was in pain and then he pushed harder. I couldn't breathe as I lost control. Kung hindi pa niya tinakpan ang bibig ko dahil magigising si baby CJ, ay baka napasigaw na ako. I love you. His grip on the headboard of our bed tightened as he pumped inside me. I love you. I love you so much. It felt so good. It was always like this. Wala pa ring nagbabago. Kung may pagbabago man ay habang tumatagal ay mas umiinit at mas nakakahibang ang pakiramdam. I felt wave after wave of pure bliss pulse up my entire body and I covered my lips to stop myself from loudly.
Hindi pwedeng magising namin si BBCJ. Humihingal kami ni Jordan nang matapos. Hindi pa gaanong umaayos ang aking paghinga ay pinapaliguan na naman niya ako ng halik sa aking mukha, sa leeg at pababa sa aking dibdib. Itinulak ko ang ulo niya at na sinaway siya. No, I can't go for another round. Nang umangat ang kanyang mukha ay nakangiti siya. I'm just kissing you. Really? How was I supposed to trust that? Nakangiti pa rin siya habang pumupwesto na naman. Sumimangot ako. Tingin niya ba mahuhulog ako basta magpakyut siya ng ganyan? He carefully lifted my legs. Ang kanyang mga mata na kanina'y nakangiti ay ngayon nagliliyab na naman. You don't have to move. I'll take care of everything. Yeah, I knew he would. But we were partners. Dapat sa lahat ng aspeto ay dapat nagtutulungan kami. So ayun nga, nauwi rin kami sa teamwork magdamag. We were very tired afterward, but it was worth it. We fell asleep in each other's arms with smiles on our lips. Remember the first day when I saw your face. Remember the first day when you smiled at me. You stepped to me and then you said to me, I was the woman you dream about. Remember the first day when you called my house. Remember the first day when you took me out. We had butterflies, although we tried to hide, and we both had a beautiful night. Isang malambing at malamyos na boses ang maririnig sa paligid. Nasa kiss bar kami na naririto sa barangay Pinagtipunan. Ang mini resto bar na pag-aari ng mag-asawang sina Sandra at Miko, na tropa ko. Binyag kasi ng pangalawang anak nila ngayon at dito ginanap ang reception. Pagkatapos sa simbahan, inuman, maligayang sigaw ni Asher sa kataas ng bote ng beer na hawak. Ang tawag dyan, holy shot, sigaw naman ni Miko. Nakutusan siya agad ni Sandra. Ano ba? Mamaya na ang inom. Tanghalian pa lang. Mahiya kayo sa ibang bisita. Nakukonsuming sita ng babae sa asawa at sa tropa namin. Karga-karga nito ang 8-month-old baby boy number 2. Pangalawa na nila ni Miko. Kinuha lang ni Miko ang anak kay Sandra at bumalik na naman sa mesa ni na Asher. Ang ingay-ingay ng mga tatay, kakainis. Si Sandra ay sinamahan sila sa CR ng resto bar dahil naiihi na naman ang buntis. Pangatlo naman ang dinadala ng babae ngayon. Kada babae yata ng asawa sa barko ay gumagawa sila ng bata. Bumukas ang glass door ng kiss bar at mula roon ay pumasok si Isaiah. Late ito at hindi nakasama sa simbahan kanina dahil may meeting ito sa site. Nilapitan muna nito si Vivi bago dumiretso sa tropa. Maya-maya lang ay kasama na ang lalaki sa maiingay. Lahat sila maligalig maliban kina Arcangel at Jordan na tahimik lang kasi nasa loob ang kulo nila. Pero syempre kami lang ni Susie ang may alam tungkol doon. Secret lang namin iyon. Sa kabilang mesa ay naroon si Arcangel at si Susie. Nagsusubuan sila ng Shanghai. Kami naman ni Jordan ay solo rin ang table dito sa aming kinaroroonan. Ang dalawa kasi naming anak ay may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Ang 4 na taong bunso namin ni Jordan na si Baby CJ ay nasa Muntinlupa ngayon. Hiniram ni na Mami at Ninong Luis kahapon. Ang panganay naman naming si Mara ay naroon sa stage. 10 years old na ang batang babae ngayon. Siya iyong kanina pang kumakanta. Feel na feel niya talaga. Kung gaano kaamo ang kanyang mukha ay kabaliktara naman ng self-confidence niya.
Mana siya sa akin ng kapal ng mukha. Ang gitarista naman ni Mara ay si Vien na ngayon ay senior high school na. Binatilyo na at mula nang matuli noon ay ayaw na talagang magpatawag na kulitis. Naging behave na rin. Pero syempre dahil anak siya ni Isaiah ay hindi ako naniniwala na behave talaga siya. Tahimik lang si Jordan. Kalmado lang pero ang kanang kamay ay panay tungga ng shot. Kakasalin ko pa lang, ini-straight niya na. Sa ibaba naman ng table ay naroon ang kaliwang kamay niya. Gigil ang daliri sa pagtatype sa screen ng phone. He was texting Isaiah. The way we held each other's hands, the way we talked, the way we laughed, it felt so good to fall in love. And I know right there and then that you were the one. Sa papunta ng chorus ay mahina kong sinabayan ang pagkanta ni Mara habang nakatingin kay Jordan. I knew this would calm him down. I know that he loves me cause he told me so. I know that he loves me cause his feelings show. When he stares at me, you see he cares for me. You see how he is so deep in love. Tanging si Jordan lang ang nakakarinig sa akin habang nakapangalumbaba ako sa mesa namin at buong pagmamahal na nakatingin sa kanya. Napayuko naman siya at ibinaba ang suot na specs para pasimpleng kusutin ang mga mata. Nangingiti ako habang kinakantahan siya. I know that he loves me cause it's obvious. Nang mag-angat siya ng mukha ay namumula na ang kanyang matangos na ilong at makinis na pisngi. Naging mas malambing naman ang aking boses at naging mas mapanukso ang aking ngiti. I know that he loves me cause it's me he trusts and he's missing me if he's not kissing me, and when he looks at me his brown eyes tell it so. Naubos na ang pasensya niya. Dinampot niya ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Let's go. Hep hep, may games tayo. Sigaw ni Sandra nang makitang paalis kami. Paunahan lumulon ng hotdogs. Pas, kaya nyo na yan. Sila'y magaling dyan. Pinamulahan naman sila'y pero nangingiti. Si Susie naman ay pigil na pigil ang hagikhik dahil pinamumulahan ang kaharap na si Arkanghel. Magkahawak kamay kami ni Jordan na pumunta na sa pinto ng kiss bar. Sinitsitan ko si Isaiah na kausap si Miko. Sa Navarro kami. Pakihatid na lang mamaya si Mara. Sigaw ko sa kanya. Napanganga si Isaiah ng magets ang gusto ko. Alam niya na kasing makukonsumi na naman siya ng malala sa anak ko. Last year kasi ay nagdeklara na ang batang babae na sina Isaiah at Vivi ay in-laws niya na. Nasobrahan yata sa panonood ng teleserye ang panganay namin ni Jordan kaya nagkaganyan. Sinusubukan naman naming sawayin kaya lang ay maraming paliwanag si Mara na hindi namin alam na mag-asawa kung saan ito nakuha. Magaling itong mga tuwiran. Hindi naman ako nagpapanik dahil mukhang wala lang naman kay Vien ang trip ni Mara. Saka balita ko ay may syota na ito sa school. Pero kung sakaling magdalaga si Mara at si Vien pa rin ang gusto, hihingian ko na lang ng malaking dowry si Isaiah. Total, mapera na ang ungas ngayon. Pagdaan namin kay Vivi ay ngumiti sa amin ang babae. Uuwi na kayo? Sa Navarro lang kami. Pahatid na lang kay Mara mamaya. Sige, ingat kayo. Nakangiting kumaway siya. Gets na rin niya iyon. Ibig sabihin ay bantayan niya ang anak namin ni Jordan. Aba, kumota sila sa akin ni Isaiah noon kay kulitis. Kaya bawi-bawi rin pag may time. Bago kami makalabas ng kiss bar,
ay maririnig pa ang malamyos na boses ni Mara. Remember the first day we stopped playing games. Remember the first day you fell in love with me. It felt so good for you to say those words, 'cause I felt the same way too. Sa kotse pa lang ay naghahalikan na kami ni Jordan. Ako ang nasa manibela kasi nakashot siya kanina. Kapwa kami kinakapos sa paghinga at nakangiti ng maghiwalay. Ang hirap talaga pag parents na. Ang hirap makatsyempo ng pagkakataon. Kaya naman para kaming palaging sabik sa isa't isa. Are you sure they're not coming today? May paghingal sa boses na tanong niya. Yes, I'm sure. Sagot ko na humihingal din. Ang tinatanong niya ay kung hindi uuwi sina mami ngayon sa bahay namin sa Navarro. Nasa Muntinlupa ngayon ang pamilya ko at tiyak ko na hindi talaga sila uuwi ng Cavite hanggang sa susunod na linggo. Kaya naman ang tapang kong magyaya roon ngayon. Solo natin hanggang rooftop. Hindi ko na natiis na hindi siya abutin para halikan sa pisngi. Naman siya at nakasimangot na nagsalita. Don't torture me, ma'am. Sorry, I can't help it because you're so hot, sir. At muli ko siyang hinalikan sa pisngi, sa leeg. Pero tumigil na rin agad ako bago pa kami maaksidente. Siyempre gusto ko pa yatang mabuhay ng matagal kasama siya. Matagal pa na gusto ko siyang makasama. Siya at ang dalawa naming anak na pinagpaguran naming gawin. Matagal pa kaming magkakasamang 4 and maybe soon maging 5 na kami. Matapos ang mahabang diskusyon ay napapayag na ako ni Jordan na dagdagan ng isa ang target naming anak. Pagkarating sa bahay namin sa Navarro ay walang pag-uusap na umakyat na agad kami sa kwarto ko. Namiss namin ang paligid at ang pakiramdam dito. Kaya naman hapon na ay magkayakap pa rin kami sa ibabaw ng kama. Hinahalikan ni Jordan ang hubad na balikat ko habang pinakikinggan niya ang mga sinasabi ko. Keep telling me things about you. Napahagik-hik ako. Ano pa ba ang ikukwento ko? Lahat na ay nasabi ko na. Maski ang pagpatay ko ng ipis sa garahe kanina ay alam niya na. Kahit mga walang kwentang bagay ay gusto niyang marinig at malaman. Kahit matagal na kami ay hindi pa rin siya nagsasawa. Naiirita na lang ako hanggang sa makasanayan ko na ang trip niya. Umangat siya para pagmasdan ako habang nakahiga ako sa kama. Ang magandang uri ng kulay tanso niyang mga mata ay naglalakbay sa kabuuhan ko. I love you. I love you. Sabi ko rin at inabot ang makinis na pisngi niya para masoyong haplosin. Carlin, always tell me how you feel. I want to be the first to always know when you are happy, sad, or feeling scared. I want to always be the first to make you feel better. You too, Jordan. I want you to always share your joys and sorrows with me. Sumiksik ako sa kanyang mabangong leeg. Whenever you feel sad, just talk and lean on me. I will do everything to make you feel better. I will. Kasabay na ngumiti ng aking mga labi ang puso ko. If you ask me how my heart is now, I can now say that it has completely healed. I am no longer broken. I am now whole again. The old ones in my heart are now just scars. Battle scars that are reminders of how brave I have been despite the trials I have gone through in the past. I know life is still not perfect, no matter how good my life is now. There will still be times when I will be hurt,
disappointed, and feel like something is missing in my life. But I will just fall and cry. Then I will eventually get up and smile again. I know I can get through it all, especially now that I have more reasons to bravely face life's challenges. Humigpit ang pagkakayakap ko sa kanya. This person who brought the light back into my life, my husband and the father of my kids, Jordan Moises Herrera. He is my storm and also my shelter. Nai-imagine ko na ang bawat bukas na kasama siya. Ang mga bukas na makakaaway ko pa siya. Ang mga bukas na maiinis ako sa kanya. Ang mga bukas na mas mamahalin ko siya. Nai-excite ako sa lahat ng pwede kong maranasan na kasama siya. A few bad chapters do not mean that a story is already over. As long as the story has not reached its end, there is still hope. I am so glad because I did not give up. And now I am finally experiencing this kind of happiness. My once broken heart is now eternally grateful for this life.